Yes, again, good afternoon. I'm Jen from Amazon Serye. So, for today, pag-usapan natin kung paano ko ba pinipili ang product na worth it ibenta. So, real talk tayo. Maraming tao ang gusto mag-online selling. Pero isa sa biggest question talaga is, anong product ba ang dapat kong ibenta? Well, actually, hindi lang for online selling. Sa lahat din ng may mga physical store, to all sellers, yan palagi ang iniisip nila. Okay, I have already this. Ano pa kaya dapat kong ibenta? Or ano ba ang dapat kong ibenta? So, yun palagi ang iniisip ko, natin, kung ano ba talaga ang dapat ibenta. Okay? Kasi hindi naman pwedeng basta nakita mo lang, tapos benta na agad. Yung mindset na gano'n, di ba? Hindi porket mura, ibebenta ko na, then panalo na. Hindi porket trending, worth it. At hindi porket gusto ko or gusto mo, yun ang ibebenta. So today, i-share ko sa inyo paano ko pinipili ang product na worth it ibenta. Hindi ito random, hindi ito hula. This is mindset, strategy, and real decision making. Okay? I'm just sharing with you guys my experience. I'm not an expert. Okay? Sinishare ko lang sa inyo para at least, lalo na sa mga aspiring seller or sa mga nagtitinda na i-share ko lang yung experience ko. Baka sakali meron kayong makuha sa mga sinishare ko or vice versa, pwede rin naman kayong mag-comment sa akin additional na baka may mga nakalimutan ako. So both of us, magtutulungan tayo sa mga experience natin. So, ito na nga, hindi lahat ng product is good business. Ito yung unang lesson ko. So, hindi lahat ng product magandang negosyo. Minsan, maganda lang siya. Pero sobrang dami ng competitors. Ang dami ng mga products na similar na binebenta natin. Let's say, sabihin natin na saturated na talaga ang market. Minsan naman, mura. Okay? Pero wala namang demand. Pero minsan, yung mga trending na products, pero mabilis din mawala. So, ang una kong tinitignan, okay, may demand ba? May market ba? May consistent need ba? Kasi ako, I'm not just looking for products, I'm looking yung potential ba sa market. Siyempre, isa na din doon, ano ba ang market, target mo? 'Di ba? Isipin mo palagi, ano bang market target ko? And then after that, okay ba itong ibebenta kong produkto? Tugma ba? Magkiklik ba? So, hindi lang ako tumitingin sa presyo. Sorry. Maraming beginners, ang unang tanong, magkano ang puhunan? Importante yan, which is true. Pero hindi lang presyo ang basehan. Kasi kahit mura ang product mo, kung maliit lang ang margin o sobrang mahal ng shipping, pwede ka pa rin mahirapan. So, I ask myself, halimbawa kukuha ka ng product, let's say sa Philippines, o kukuha ka sa China, magkano ba ang landed cost? Okay, ikakwentahin mo yung produktong napili mo. Shipping cost, packaging cost, at may mga additional fees pa. Diba? Mayroon pa ba for profit? Competitive ba itong product na to na without sacrificing yung quality? Kasi ang goal mo, hindi lang makabenta. The goal is sustainable profit. So, isa pa din sa natutunan ko yung quality over shortcuts. Hindi porket pinakamura, yun na agad. Because bad quality can cost more. Okay? Pwede ka makatipid sa una. Pero kung returns,
complaints, or bad review naman, mas mahal ang kapalit. Diba? Minsan, bibili tayo ng, mura kasi siya cheapest. Let's say, yung competitor A, meron siyang ganitong products, and then may nakita ka sa market na mas mababa. So, ikaw naman, bibilin mo yon, and then, ibebenta mo siya. Then, after that, either na ibebenta mo na same price sa competitor A or mababa ng konti. But, the quality ng products naman, hindi maganda. Bad qualities. And then, ano mangyayari? May mga complaints ng customer. Then, returns. Diba? Then, may bad review. So, mas lalo kang talo. So, I always think, tatanggapin ko ba ito kung ako ang customer? Siyempre, no. Diba? Presentable ba? Worth it ba? You know, i-share ko sa inyo yung isa sa mga experience ko. Nakabili ako ng portable turbo fan. Then, yung packaging, ilan sa mga packaging, naku po, crumpled, mga yupi. So, hindi ko na siya mabebenta ng presentable. Though working naman siya, kaya hindi pa din maganda. Imagine, customer bibili sa'yo and bibigay mo yung ganon produkto, yupi, hindi maganda yung packaging. Yung customer na yun, ireregalo niya. So, paano, di ba? So, dun pa lang. So, yung customer mo, syempre, first impression lasting. Bibili siya sa'yo and then iyan ang ibibigay mo. Means to say, hindi ka ganun ka sa customer service. Diba? So, isa yon. Worth it ba? Because product selection is also a brand protection. Kasi kung binigay mo yung ganun, may magbigay sa'yo ng bad review. So, ikaw yun Diba? Kahit na small, seller ka pa lang, ikaw yung brand na yun na mabibigyan ng bad review, which is not good. Pwede kasi maging word of mouth yun. Huwag ka nang bibili dyan sa ganito, sa ganyan. Hindi maganda yung packaging. Hindi maayos yung pagkakabalot nila. Let's say, walang bubble wrap, basta na lang pinadala ng ganun. So, hindi magandang review yun. So, it will affect you as the brand. And at the same time also, it will affect your store or your sales. Then, target market mindset. So, another thing din yan. Hindi lang kung ano yung gusto ko. Diba? Kasi minsan, pag nag-research ako, nagbo-browse ako, ano bang dapat kong ibenta? Ay, gusto ko to, maganda ito. Hindi ko na kinoconsiderate yung mga customer, ano ba gusto nila? Kasi gusto ko yan, ang nasa mindset ko magugustuhan ng customer, which is, siyempre, iba-iba rin tayo ng taste. Ang iniisip ko lang sa akin, hindi ko iniisip kung in demand ba to sa market, itong kulay na to, in demand ba to sa market, itong gusto ko itong brand na to, di ba? So, isa pa yan. Sino ang bibili? Kung ako lang naman ang may gusto. So, yung product na yan, hindi mabebenta. Products lang siya. Display. Pero walang sales. So, bakit nila bibilhin kung di naman nila gusto, di ba? So, itong problema, kailangan isipin natin kung ano ba ang trend? Need ba ito? Isipin mo palagi kung ano ba yung in-demand sa market ngayon. You need to browse. You need to check your competitor. You need to check also, as much as possible, lahat ng mga markets. Like, for example, ano bang binibenta sa Trendyol, sa Noon, sa Amazon, sa lahat ng website, sa magazine. Diba? Ano ba yung sa Facebook, sa TikTok, kailangan yung mag-browse kung ano bang magandang ibenta. Hindi yung kukuha ka o bibili ka ng product kasi gusto mo siya. Then, kasi pag naiintindihan mo ang customer, mas nagiging matalino ka sa pagpili. So, importante rin talaga yon. So, proper researching din ang kailangan. For example, kung useful, repeat potential, kung aesthetic, impulse potential, kung seasonal, timing matters.
So, product research is really understanding behavior, which is true, like what I'm saying now, di ba? Kasi minsan, trend lang, seasonal lang siya. Okay? So, timings lang. Ano yan, after that, hindi na mabenta uli yan. So, yung ibang products mo, kung hindi mo siya nabenta agad-agaran, may stock lang siya. So, hindi ako nagmamadali. So, ito pa, isa, real talk, excitement can be expensive. I think na-share ko na rin to last time. Totoo to. So, minsan talaga pag sobra kang excitement, gusto ko itong ibenta, bibili ka. Then, mag-order ka kaagad. Dahil gusto mo magsimula, gusto mong bumili agad, bumili ka ng maraming quantity without thinking kung ito ba is bebenta ba sa market to. Ito ba is seasonal lang, baka mamaya trending lang siya within a week o month. Diba? So, yun. Dahil gusto mong magsimula, mapapa-order ka kaagad. Pero natutunan ko, like what I said again, research first and then tsaka na yung rush later. Because one product can become dead stock, which is true. Diba? Magiging product lang siya. Ayan, display. Kahit na i-push ng i-push, kung di naman siya talaga magte-trend, sa market, tapos na yung trending. Siguro mabebenta pa rin, not occasionally, just palagi mo na lang siyang i-post kung bigyan mo rin ng offer o promotion, di ba? Kasi nandiyan na siya, kailangan mo talagang i-push na yung, otherwise magiging na lang siya, parang aging stocks na lang siya. So ngayon, mas okay nang mabagal, pero inform, kaysa mabilis pero mali. So again, another one is suppliers matters too. Kahit perfect ang product idea mo, kung mali ang supplier mo, pwede pa rin bumaksak. So kasama sa pagpili ang reliable na supplier. Yung responsive ba? Halimbawa, may samples and then consistent. Ito yung na-discuss ko previously, yung pag-purchase mo ng item sa China. Dapat you need to check kung reliable ba yung suppliers, kung how many years in the business, kung yung mga customer review, you need to check also on that. And then kung consistent ba yung communication nila. Minsan kasi after sales, hindi na sila nagsasalita, pero meron din kayong makukuha na customer na kahit na nakabenta na sila sa'yo, they're still checking on you. Kumusta na yung benta, how's the sale, that is good. Because product is not just what you sell, it's also who helps you build it. Diba? Hindi lang yung nabentahan ka na tapos na, masalam, bye-bye. Dapat, may after sales pa yun. Doon mo maano talaga na may mga suppliers din, na sellers din, na talagang gusto ka rin nilang tulungan na i-build up. Ano yan what do you call that? Siyempre, once na tinulungan ka nila na i-build up yung business mo or naging friends mo sila, bibigyan ka some suggestion or idea, it will also bounce back with them. Dahil once na nakabenta ka, babalik ka sa kanila at kukuha ka na naman ng items. Diba? So, win-win situation between you as a seller and as a supplier kasi kukuha ka sa kanila ng items. Some biggest lessons ko is paano ba pinipili ang product? Not by hype, not by emotion, not by random guess. I choose based on demand, margin, quality, customer mindset, and supplier reliability. Siyempre, i-choose mo yung demand. Kung ano yung demand sa market, paano mo malalaman? Magre-research ka. Second, margin. Okay. Mabenta nga yung produkto. Okay? Naubos mo nga lahat. May margin ka ba? Or baka nabenta mo lang, pero wala kang margin, wala kang profits. Quality. Ano ba yung quality ng products? Okay. Maganda bang quality?
Or baka mamaya nabenta mo lang, then after that yung customer hindi na babalik sa'yo kasi hindi maganda yung quality. Naubos mo nga, pero wala nang assurance sa babalik pa sila sa'yo. Then customer mindset. Always, pag kukuha ka ng product, always think also what's customer's mind. Hindi yung ikaw. Kasi kung halimbawa ako kukuha ko ng product, itong gusto ko, ayaw naman pala ng customer. Wala, mangyayari. Nakatembang lang ang products. Magiging aging stocks. Then supplier reliability, like what I said, you need to be smart choosing a supplier. So kung nagsisimula ka pa lang, remember this, hindi mo kailangan magmadali, kailangan mo maging matalino. Because in online selling or sellers, product choice is not just inventory. It's a strategy. So, ayun nga. So, dito nagtatapos again ang aking lessons. Para na rin akong teacher. Okay, again, I'm not an expert. I'm just sharing with you guys my experience na baka merong makatulong sa inyo. O, diba? Kasi hanggang ngayon, paulit-ulit lang din ako. Ginagawa ko pa din itong mga idea, yung mga lesson na nangyayari, paulit-ulit pa rin nangyayari sa akin itong mga ito. So at least kayo, sa mga aspiring sellers or sa mga sellers, siguro pare-pares din tayo ng mga concerns or nangyayari sa atin. So this is my Amazon Serie, Real Journey, Real System. So kung gusto niyo pa ng topics like this, comment lang po kayo below. And then, any question po, magre-response lang po ako. Maraming salamat po sa pag-listen. See you! Bye! Salamat po.